Ikaw ba, gaano ba kalaki ang tiwala mo ngayon sa mga taong nakapaligid sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yong hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala kahit pa sa taong mahal na mahal mo? Dahil may mga pagkakataon pa rin na sila ang mga taong mananakit sa'yo at tatraydor sa'yo sa dulo. Nako naman! Hello sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. And syempre, meron na naman tayong panibagong kwento na ikukwento sa inyo. Charot lang, panibago. Yes, this is a replay pero ang tagal na ng kwentong ito and this is for the new subscribers. And 1 year, mahigit na po ang kwentong ito. Almost 2 years na. So, napakatagal na. Baka nakalimutan mo na rin o baka hindi mo napakinggan. Kaya, chill ka lang dyan. Eto, pakinggan natin ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay sa mundo ang hindi natin maipaliwanag. Isa na rito ang tanong kung bakit sa kabila ng lahat ng kasiyahan na ating nararamdaman, ay meron palang nakaambang na kalungkutan. Kung bakit sa kabila ng ating paniniwala na magiging masaya na tayo habang buhay, meron at meron pa rin talagang mangyayari na makakasira ng ating mga pangarap at panaginip. Dear Mama Mia, #relationship goal. Yun po talaga ang hanap ko mula pa noon. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Alex. Medyo may itsura naman po ako. Nag-gym din ako, kaya naman ang sabi ng iba ay #body goals daw ako para sa lahat. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman ako ganito dati. Nung high school ay tabain po akong lalaki. Kaya naman, yung mga crush ko ay hindi nagkakagusto sa akin. Ako lang yung good boy sa klase. Ako lang yung kinakaibigan dahil nahihinga ng baon, nahihinga ng papel, nakokopyahan ng mga assignments. Pero hindi po ako yung lalaking kinakrush, Mama Mia. Hindi ako yung lalaking kinakrush back ng karamihan. Ako po ang tipo ng lalaki na hanggang kaibigan lang. O di kaya'y ginagamit din ng mga babae para mas mapalapit sila sa kanilang mga crushes. Hewan ko ba? Siguro ganun talaga kapag hindi naman masyadong kaaya-aya ang iyong itsura. Mataba talaga kasi ako, Mama Mia. Sa edad ko noon na 14 years old ay tumitimbang na po ako ng halos 80 kilos. Hindi rin po ako masyadong matangkad. Kaya naman, kitang-kita talaga ang katabaan sa pangangatawan ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nagiging tampulan din ako ng tukso ng mga kaklase kong lalaki. Kasi nga sila ang papayat, ako naman ang taba. Kung pwede raw ay mag-donate ako ng taba sa kanila kahit konti lang nang hindi ko naman sinusolo ang lahat. Mama Mia, dinadaan ko na lang po sa pangiti-ngiti at patawa-tawa. Dinadaan ko na lang po sa ganon para wag nilang isipin na nasasaktan ako sa bawat pang-iinsulto na naririnig ko mula sa kanila. Ayoko na kasing palakihin pa ang mga bagay na ganon, Mama Mia. Iniisip ko na lang na siguro ganyan talaga ang buhay. Yung iba naman, kung mga kaklasing lalaki, ay puro lakwatsa lang ang alam. Hindi naman alam kung papaano ang maging mabuting estudyante. Lakwatsa, barkada, computer games, at kung ano-ano pang pinagkakaabalahan. Ako naman, Mama Mia, ang tanging masasabi kong kahinaan ko ay ang katawan ko. Pero hindi rin naman ako gwapo, Mama Mia, ha? Sadyang pinakamalaking insecurity ko lang talaga ang aking pangangatawan. Kaya naman, Mama Mia, ang sabi ko sa sarili ko, hindi na lang ako magkakagusto sa babae nang sa ganon ay mabawas-bawasan man lang ang sakit na dinadala ko. Pero hindi po ganun ang nangyari. Hindi mo po talaga mapipigilan ang puso kapag ito ay tumibok na.
Naaalala ko pa, third year high school ako noon, Mama Mia, nung una ko siyang makilala. Itago natin siya sa pangalang Jayan. Bagong transfer po si Jayan sa school namin, pero dun po siya sa kabilang section at hindi po kami magkaklase. Nakilala ko po siya, Mama Mia, nung minsan na pumunta kami ng kantin kasama ng mga kaibigan at kaklase ko. Mama Mia, ewan ko ba? Hindi ko alam kung nag-e-imagine lang ako or kung exagge lang ako kung makapagsabi. Pero nung makita ko siya ay para bang nag-slow-mo ang lahat sa aking paligid. Parang nililipad ng hangin ng mahaba, maitim at malambot niyang buhok. Mama Mia, para siyang anghel na bumaba sa lupa. Napakaputi kasi niya. At nung umiti siya, Mama Mia, ay para akong hinihele. Napakaganda niya. Napakamahinhin ng kanyang dating. Hindi ko alam pero para po akong itinurok na kandila sa sahig noon na hindi makagalaw. Hindi lang naman ako kundi pati yung mga kaibigan ko. Lahat kami ay nagandahan talaga sa kanya. Nakita namin na kasama niya yung dati naming kaklase na babae. Parang close sila agad. Kaya naman, Mama Mia, yung iba kong mga kaklase dahil nga sila yung tinatawag na mga heartthrob ng eskwelahan namin ay hindi na sila nahiya. At tinanong na nila yung dati naming kaklase kung sino ang kasama nito. Uy, pakilala mo naman kami, grabe ka. Bago siya dito sa school, sabi ng pinakagwapo sa klase namin na siya ring tinuturing na crush ng bayan. Ay, oo. Hello boys, ito pala si Jayan, bago naming kaklase. Jayan, mga kaklase ko pala dati. Ingat ka sa mga yan ha, kasi ang titinik sa chicks ng mga yan. Sabi niya. Isa-isa niya kaming pinakilala. Mama Mia, nakangiti naman siya sa amin lahat. Pero hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko nung ako na ang kanyang nginitian. Nung makaalis na sila ay hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa aking mga labi. Nawalan ako ng ganang bumili ng pagkain dahil ang iniisip ko na lang ay ang mukha ni Jayan. Hindi ko talaga maiwasan, Mama Mia, na isipin ang napakaganda niyang mukha habang nililipad ng hangin ng malambot niyang buhok. Hoy, Alex, ano ka ba? Kanina ka pa tulala dyan ah. Nakabalik na tayo dito sa klase, tulala ka pa rin. Hoy, wag mong sabihin na crush mo yung si Jayan. Ano? Hindi ko yun crush. Pangangatwiran ko, Mama Mia. Bakit tahimik ka? Kanina ka pa. Sakit lang kasi tiyan ko, tol. Sabi ko. Kaya pala hindi ka kumain kanina. Kala namin nagda-diet ka na eh. Sabi nila na tumatawa pa ng malakas. Mama Mia, kahit masakit naman talaga ang mga pinagsasasabi nila sa akin ay nasanay na lang din ako sa paglipas ng panahon. Hindi ko na lang ininda ang bagay na yon. Hinayaan ko na lang sila na isipin kung ano ang gusto nilang isipin. Pero ako, Mama Mia, si Jayan lang talaga ang nasa isip ko. Kaya lang, paano naman ako magpapapansin sa kanya? Paano naman niya mapapansin ang isang katulad ko kung hindi naman ako kagwapuhan? Kung marami namang gwapo sa school namin at sa classroom namin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nagkaroon ng activity sa school. Pinatawag ang lahat ng estudyante sa may gym. Sakto naman, Mama Mia, na magkatabi lang ng upuan ang section namin ni Jayan. Lahat ng mga kaklase naming lalaki ay nakatingin sa kanya. Iba kasi talaga ang ganda niya, Mama Mia. Yung mga kaklase namang mga babae namin ay pinag-uusapan siya. Di ko alam kung naiinggit sila o kung ina-admire din ang kagandahan ni Jayan. Hi Jayan, bati ng mga kaklase ko sa kanya. Hello. Bati naman niya pabalik, sabay ngiti sa aming lahat. Dito ka na oh. Para makabanding ka naman namin. Huwag ka na dyan sa klase nyo. Araw-araw kanilang nakakabanding eh. Biro ng pinaka-press ko sa amin. Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang nailang si Jayan.
Ngumiti lang siya ng tipid at saka bumalik na sa kanyang kinauupuan. Ako naman, Mama Mia, ay hindi nakapag-focus sa ginagawang activity noon sa gym, Mama Mia. Dahil ang isip at diwa ko ay na kay Jayan lang. Hanggang sa matapos na ang activity na yon, napag-utusan pa talaga kami ng teacher namin na kami ang maglinis ng gym. Yung iba kong mga kaklase, Mama Mia, ay naglalaro o di kaya naman ay tumatambay, nakikichismis at kung ano-ano pa. 3 lang kaming naglilinis dun sa gym samantalang buong klase naman kami na pinag-utusan. Yung iba ay umuwi na. Yung iba naman ay kanya-kanya ng partner. Habang naglilinis ako noon, Mama Mia, ay hindi ko talaga maisip na lalapitan ako ni Jayan. "Hi, Alex," ngiti niya. "Jayan," sabi ko pa na medyo nauutal. "Kilala mo ko?" tanong ko. "Ano ka ba? Pinakilala nga tayo, di ba?" Hindi naman ako basta-bastang nakakalimot ng mukha at saka lalo ng pangalan. "Bakit kayo lang naglilinis?" tanong niya nung makita niya ako at ang 2 ko pang mga babaeng kaklase. Kasi yung iba nalibang na eh, sabi ko. "Talaga? Gusto mo tulungan kita?" Mama Mia, hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot ko nun. Pero bago pa man ako nakasagot ay nakakuha na agad ng walis si Jayan. Nung makita ng mga kaklase kong lalaki na tinutulungan ako ni Jayan, ay agad din silang lumapit, Mama Mia, para tumulong na maglinis. Mga ipokrito talaga, mga pabilib lang. Sabi nila kanina pa raw sila naglilinis, nagpahinga lang daw sila ng konti. Hindi na lang ako umimik, Mama Mia. Si Jayan naman ay napansin ko na para bang naiilang siya. Hanggang sa bigla na lang niyang sinabi na nandyan na raw ang sundo niya, kaya hindi na raw niya kami matutulungang tapusin ng mga linisin. Nagpaalam na si Jayan sa amin. "Hi Alex, bye-bye po," sabi niya. Mama Mia, pagkaalis ni Jayan ay binitawan agad ng mga kaklase kong lalaki yung mga walis na bitbit nila. Tsaka nilapitan nila ako. "Uy, taba, ano yun?" tanong nila. "Anong ano yun?" "Si Jayan, bakit lapit ng lapit sa'yo?" "Di ko alam eh. Di ko nga alam kung bakit siya lumapit." "Nako, baka type ka niya." "Hindi naman siguro. Sa ganda niyang yan. Papatol sa katulad mo." Sabi nila na nang aasar pa. Kahit na nasaktan ako sa mga sinabi nila, Mama Mia, ay hindi ko pa rin maiwasang kiligin sa isipin na baka nga ako ang type ni Jayan. Sabi nga naman ng iba, beauty is in the eye of the beholder. Kaya wala sa katawan, wala sa mukha ang pagkakagusto ng isang tao, hindi ba? Mama Mia, mula noon ay nagkaroon na ako ng inspirasyon, lalo pat lagi naman akong pinapansin ni Jayan sa school. Masayang masaya ako noon. Hanggang sa unti-unti ay naging close kaming dalawa dahil lagi na lang niya akong nilalapitan sa tuwing mag-isa ako sa gym. At mula nga nung naging close kami ni Jayan, Mama Mia, ay hindi na ako tinantanan ng mga kaklase kong lalaki. Lagi nila akong nililibre dahil gusto nila ay ilakad ko raw sila kay Jayan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano sila sasagutin. Paano ko ba sila ilalakad sa isang babaeng gusto ko rin naman? Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay inaya ako ni Jayan na mag-snacks pagkatapos ng klase. "Bakit hindi ba maaga ang sundo mo ngayon?" tanong ko. "Hindi naman, kasi sinabi ko may extra work pa akong gagawin eh." "Sige na, Alex, may sasabihin din sana talaga ako sa'yo," sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ba ang mararamdaman ko. Pero pumayag pa rin ako na mag-snacks kami. Kaya lang hindi ako pumayag sa gusto niya na ilibre niya ako. "Ako ang manlilibre sa'yo, no? O kaya yung lalaki tapos nakakahiya pag ako yung ilibre mo?" "Alex, okay lang naman yun. At saka may hihingin talaga akong pabor." "Yan tayo eh. Kaya ka pala manlilibre kasi may pabor kang hihingin."
Tumawa siya Mama Mia tsaka sinabihan ako na magkita na lang kami mamaya at umalis na siya nang hindi man lang ako nakakasagot. Pagkatapos nga ng klase ay gulat na gulat ang mga kaklase ko nung nasa labas ng pintuan si Jayan at nag-aantay. "Alex!" tawag niya sa akin. Lalo silang nagulat Mama Mia nung magkasama kami ni Jayan na umalis ng paaralan at mag-snacks sa labas. Nung nasa labas na kami, pakiramdam ko talaga noon ay nagdi-date kaming dalawa. Pero hindi pala yun Mama Mia. Sinabi ni Jayan sa akin na kung pwede ay ilakad ko raw siya kay James. Si James Mama Mia ay ang tanging lalaki sa classroom namin na hindi ako kinakantsawan. Siya rin ang tanging lalaki na hindi nakikigrupo sa sinumang mga kaklase ko. Tahimik lamang si James pero siya ang pinakamatalino sa klase namin. Yun siguro talaga ang mga type ni Jayan, yung mga matatalino. Kaya naman Mama Mia, nasaktan ang puso ko nung hingin niya na ipakilala ko siya ng personal kay James. Pero ano bang magagawa ko? Request yun ng babaeng gusto ko. Nung una ay inayawan ko siya pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang nakikita siyang malungkot Mama Mia, kaya naman pumayag na rin ako sa gusto niya. Pumayag ako Mama Mia na ipakilala siya kay James. Kinabukasan ay agad kong tinawag si James at ang sabi ko ay may ipapakilala ako. Nung una ay umayaw pa siya pero namilit ako at binigyan ko siya ng snacks ko. Pagkalabas ni James ay nagulat siya nung si Jayan ang nakita niya. Nung magkakilala na silang dalawa Mama Mia ay wala nang lumipas na araw na hindi sila magkasamang dalawa. Paminsan-minsan ay isinasama naman nila ako. Pero alam kong nakaka-istorbo lang ako Mama Mia. For the first time kasi ay nakita kong hindi ganun katahimik si James. For the first time ay nakita kong umingiti siya sa classroom. Kinumpronta nga ako ng iba kong mga kasamahang lalaki. Bakit raw si James ang nilakad ko kay Jayan? Bakit hindi raw sila, sila itong unang humiling? Kasi si Jayan yung humiling na ipakilala ko siya kay James. Sabi ko sa kanila. Doon nila natanggap Mama Mia na hindi sila ang gusto ni Jayan kundi si James. Pagkatapos noon ay hindi na rin ako sumasama sa kanila ni Jayan at James hanggang sa nabalitaan kong sila nangang dalawa. Nung prom namin Mama Mia ay sila ang magka-partner. Ayoko nga talagang sumali sa prom lalo na nung pinasukatan ako ng damit ng mama ko at walang halos magkasya. Mama Mia, yung mga damit talaga ay halos bumubuka na sa akin dahil sa sobrang taba ko. Kaya lang Mama Mia, mapilit ang nanay ko. Ang sabi niya hindi raw niya naranasan noon na mag-prom kaya kailangan na maranasan ko ngayon lalo't nag-iisa lang niya akong anak. Hindi na rin ako pumalag lalo na nung sinabi ng tatay na pagagawan na lang ako ng customized kong damit. At dun nga sa prom Mama Mia ay hindi naman ako masyadong nasiyahan. Unang-una, wala namang gustong makipag-partner sa akin. Pangalawa, yung babaeng gusto ko ay iba naman ang kapartner at iba ang kasayaw. Yung boyfriend pa talaga niya na ako pa ang naglakad sa kanilang dalawa. Pero pagkatapos ng prom Mama Mia ay nakita ko na lang si Jayan na umiiyak sa tabi. Tinanong ko siya kung bakit. Doon niya sinabi sa akin na lilipat na pala ng paaralan next year itong si James. At nakikipaghiwalay na raw sa kanya. Mama Mia, nasaktan ako para kay Jayan. Dinamayan ko siya noon, niyakap ko pa siya. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay unti-unti kong nakikitang parang sumasaya na si Jayan. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya Mama Mia na gusto ko siya. Hindi ko alam kung saan ako humugot noon ng lakas ng loob. Sana hindi ko na lang ginawa. Dahil biglang nailang si Jayan sa akin at mula noon ay hindi na niya ako pinapansin. Nung tinext ko siya Mama Mia ay isang mahabang text message ang natanggap ko. Isang text message na siyang nakapagpabago ng buhay ko. Alex, mabait ka. Mabuti kang kaibigan. Pero pasensya ka na kung hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi tayo bagay, Alex, at hindi rin kita mahal.
Hindi ko alam kung darating ang panahon na magugustuhan kita. Pero wag ka na lang sanang umasa. Wag ka na lang umasa dahil pati ako ay hindi ako sigurado. Hanggang ngayon ay si James pa rin ang nilalaman ng puso ko. At hindi ko alam kung sa pagdating ng panahon na makaka-move on na ako, ay sa'yo ko ba maibabaling itong pagtingin ko? Sa ngayon, Alex, pagiging kaibigan lang talaga ang nararamdaman ko sa'yo. At pati yun ay itigil na natin dahil naiilang na ako mula nung umamin ka sa akin sa pagkakagusto mo. Mama Mia, marami pa siyang sinabi noon na hindi ko dinilit ng ilang taon sa cellphone ko. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Pakiramdam ko ay hindi niya ako nagustuhan dahil sa itsura ko. At siguro nga yun ang tamang rason, Mama Mia. Dahil nung magsimula na ang klase nung 4th year, nabalitaan ko na lang na naging boyfriend na ni Jayan yung pinaka-presko sa klase namin. Akala ko ba gusto niya ng mga matatalino at mababait? Bakit yun pa? Presko na nga, wala pang ambag sa klase, sabi ko sa sarili ko. Pero Mama Mia, mas nasaktan ako nung bigla na lang nila akong kinantsawan ng mga kaklase kong lalaki. Sinabi pala ni Jayan sa boyfriend niya na nagtapat ako sa kanya noon. Anong tingin mo, taba? Magugustuhan ka ni Jayan? Uy, wag kang mag-ilusyon, sabi nila. Yang taba mong yan, walang babaeng magkakagusto sa'yo. Siguro meron, yung kasing taba mo rin, sabi nila. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Hindi na ako yung dating Alex na masiyahin. Yung dating Alex na tinatago lang ang sakit na nararamdaman. Naging matahimik na ako. Hanggang sa lumipas ang mga buwan hanggang sa graduate na kami. Nung mag-college ako, Mama Mia, ay doon ko sinimulang baguhin ang sarili ko. Doon ko sinimulang mag-gym. Doon ko sinimulang mag-diet. Doon ko sinimulang uminom ng mga supplements na nakakaganda ng balat at ng katawan. Hanggang sa unti-unti ay nagkaroon ng resulta ang mga paghihirap ko. Paghihirap kasi talaga namang napakahirap mag-diet, Mama Mia. Napakahirap talaga. Hanggang sa naging okay na ako. Hanggang sa naging kontento na ako sa katawan ko. 2nd year college ako, Mama Mia, nung makilala ko si Joy. Si Joy ay nagustuhan ko dahil mabait siya. Agad din naman kaming nagkapalagayan ng loob. Nung una ay ayoko talaga na manligaw sa kanya, Mama Mia. Dahil baka mabasted ako. May trauma na kasi ako sa rejection. Pero habang tinitignan ko araw-araw ang sarili ko sa salamin, ay hindi ko na nakikita ang dating ako. Ang dating Alex na mataba. Ang dating Alex na walang ibang magkakagusto. Hanggang sa nakapagdesisyon akong umamin na kay Joy. Mama Mia, agad-agad din naman akong sinagot ni Joy. Hanggang sa naging #relationship goals na nga kaming dalawa. Going strong lagi ang relationship namin. Dahil sadya naman talagang napakabait ni Joy. Hindi siya katulad ng ibang babae na maraming lalaking sinasamahan o lalaking pinapansin. #body goals at #relationship goals kaming dalawa. Dahil nainganyo ko rin si Joy, Mama Mia, na pumasok sa gym. At dun nga ay mas lalong gumanda si Joy at ang kanyang katawan. Mama Mia, marami rin akong mga kaibigan na nag-eengganyo sa akin noon na sumali sa mga modeling at mga pageant para sa mga lalaki. Gusto ko sana yun pero ayaw pumayag ni Joy. Sabi niya, Mama Mia, yun daw kasi talaga ang magiging dahilan kung bakit magkakalabuan kami. Bakit? Gusto mo ba, Alex, yung maraming magkakagusto sa'yo? Yung maraming magpapapansin sa'yo? Naku, kapag dumating talaga yung araw na yan, masisira ang relasyon nating dalawa. Ayokong mangyari yun, Alex. Mama Mia, dahil mahal ko si Joy ay pumayag ako. Pumayag ako na hindi na lang sumali sa mga ganon. Actually, Mama Mia, alam kasi talaga ni Joy na may mga babae at mga bakla na nagpapakita sa akin ng mga motibo.
Nakaka-receive din ako ng mga indecent proposals, Mama Mia, kahit sa mga kaidaran lamang namin. Yung iba ay nagsasabi kahit tikman ko lang daw sila o kahit tikman lang daw nila ako ayos na. Napapaaway nga si Joy kung minsan kapag siya ang nakakabasa ng mga indecent proposals na yon. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, ay wala naman akong ni isang pinatulan sa mga yon. Mahal ko ang girlfriend ko. Mahal na mahal ko si Joy. Kaya naman hindi ko magagawang sumira sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa lumipas ang mga taon, nakagraduate na kami ng college, nakahanap na ng trabaho. Hanggang sa naging 6 na taon na ang relasyon naming dalawa ni Joy. 6 na taon, Mama Mia. Pero kahit isang beses ay hindi ko pa nagawang magloko sa relasyon naming dalawa. Ganun ko kasi talaga siya kamahal. Mahal na mahal na mahal ko si Joy, Mama Mia. Sigurado na ako na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Oo, Mama Mia, hindi naman ako bulag at hindi rin naman ako ipokrito. Aaminin ko naman na nagkakagusto din ako sa ibang babae. Na may mga oras at panahon din na nagkaka-crush ako sa ibang babae, lalong-lalo na yung mga magaganda talaga at mga mababait at mga sweet na babae. Meron ngang paminsan, Mama Mia, na may naka-close pa akong isa. Pero nung mapansin ko na parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya, ay ako na mismo ang umiwas. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng lukohin ng babaeng nakasama ko ng 6 na taon. Normal lang naman sa isang lalaki o sa isang tao na ma-attract sa opposite sex, Mama Mia, hindi ba? Hindi naman siguro tayo nabulag kapag tayo ay nakikipagrelasyon. Kaya lang, ang pinaka-importante sa lahat ay wala ka namang ginagawa para mas umusbong pa ang pagkakagusto na yon. Wala kang ginagawa para may mangyaring something na hindi dapat mangyari sa pagkakagusto na yon. Hanggang attraction lang ang mga bagay na yon. Attraction na lumilipas din pagkalipas ng ilang araw. Pero yung pagmamahal na nararamdaman ko para kay Joy ay hindi lumilipas. Desisyon kong mahalin sa araw-araw ang girlfriend ko, Mama Mia. Desisyon kong panindigan ang relasyon naming dalawa, kaya walang ibang makakasira noon. Hanggang sa nung mag-7th year na kaming dalawa, dun ko na naisip at naramdaman, Mama Mia, sa puso ko na talagang wala na akong ibang iibigin pa kundi si Joy. Mahal na mahal ko siya. Kaya naman, nag-set ako noon ng dinner date naming dalawa. At habang nagde-date kami, habang kumakain kami, ay itinanong ko na kay Joy ang matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Nilabas ko na ang singsing na matagal ko nang pinag-ipunan. Gulat na gulat si Joy, Mama Mia, nung makita niya yon. Nakita kong namula ang mga pisngi niya. Hindi pa rin talaga nagbabago ang babaeng mahal ko. Kinikilig pa rin talaga siya sa akin. Yun naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Yung hindi nagbabago ang pakiramdam niya. Lumuhod na ako sa harapan niya noon, Mama Mia. Pilit niya akong pinapatayo pero hindi ko ginawa. In-explain ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano ko chine-cherish ang bawat taon na lumipas sa aming dalawa bilang magkarelasyon. Hanggang sa tinanong ko na ang pinakamahalagang tanong nung gabing yon. Joy, will you marry me? Tanong ko. Mama Mia, buti na lang talaga at sumagot agad siya ng oo at isinuot ko agad ang singsing na dala ko sa kanyang daliri. Nagpalakpakan pa ang ibang mga tao dun sa restaurant, pati na rin ng mga waiter at waitresses. Mama Mia, masayang masaya ako noon. Siguradong sigurado na talaga ako kay Joy, Mama Mia. Mahal na mahal na mahal ko na siya. Pero humiling siya sa akin na kung pwede ay wag na muna naming madaliin ang kasal. Ang sabi niya, gusto niya munang i-enjoy ang pagiging dalaga niya. Gusto niya munang maabot ang mga pangarap niya. Ang importante lang naman ay engaged na kaming dalawa. Humayag ako sa ganon, Mama Mia.
Dahil ako rin naman ay gusto ko pa rin na ma-promote sa trabaho nang sa ganon ay malaki-laki rin ang magiging ambag ko sa kasal naming dalawa. Meron kasi ako mga pinsan, mga kaibigan at pamilya Mama Mia na kanya-kanyang donation na nung malaman nila na ikakasal na kaming dalawa ni Joy. Pero medyo nadismaya sila nung sabihin ko na sa ikalawang taon pa kami magpapakasal. Pero naging okay rin naman sila kalaunan. Dahil ang sabi nila, kami naman daw ni Joy ang magpapakasal, kaya desisyon naming dalawa ang masusunod. Mama Mia, naging masaya nga ako. Pero ang hindi ko alam ay kung bakit dito ako nakakaramdam na parang may kakaiba sa mga kinikilos ni Joy. Lalo na nung lumipat na siya ng pinagtatrabahuan niya Mama Mia. Meron kasing isang kumpanya na parang pumayrate sa kanya. Mas malaki ang kanyang posisyon, mas malaki ang kanyang sahod. Kaya naman lumipat siya at iniwan niya ang trabaho niya ng halos 5 taon. Nung una ay pumalag pa ako sa desisyon niya. Sinabi ko, Mama Mia, na stable naman siya sa kanyang trabaho. Bakit pa siya maghahanap ng ibang tatrabahuin? Gusto ko kasi talaga ng career growth, Alex. Diyan sa pinagtatrabahuan ko, wala naman akong career growth. Ang tagal-tagal bago ako napopromote. Nauuna pang mapromote yung mga sip-sip kaysa sa akin. Ang gusto ko lang naman talaga ay yung maging malaki rin ang posisyon ko sa trabaho kagaya mo. Alex, pasensya ka na, pero ayoko talagang maging isang housewife lang. Gusto ko maging fulfilled din ako sa trabaho ko. Pero alam ko rin naman na kapag naikasal na tayong dalawa at nagkaroon ng anak, ako yung dapat magsakripisyo. Kaya hayaan mo na akong maabot lahat ng gusto kong maabot sa ngayon. Dahil kapag nagkaroon na tayong dalawa ng anak, hindi ko naman na yun pwedeng gawin, hindi ba? Mama Mia, naiintindihan ko si Joy kaya pinayagan ko na rin siya at hindi na ako pumalag sa desisyon niyang lumipat ng kumpanya. Pero mula nung nakalipat siya, Mama Mia, ay nagbago na ang pag-uugali ni Joy. Hindi na siya yung dating Joy na laging sweet. Ngayon, Mama Mia, ay lagi na siyang pabalang kung sumagot sa akin. Kahit na naglalambing lang naman ako, ay galit agad ang binubungad niya. Naisip ko nung una, siguro na-stress lang siya sa bago niyang trabaho at bago niyang posisyon. Siguro nag-a-adjust pa siya, kaya naman pinilit ko ang sarili kong intindihin siya. Pinilit ko ang sarili kong wag magalit sa kanya. Pero Mama Mia, hindi lang yun ang mga pagbabago. Pati mga date nights namin ay binabago na rin niya. Kung dati ay halos 4 o 5 beses sa isang linggo kaming lumalabas para kumain, Mama Mia, ngayon ay halos 1 beses na lang sa isang linggo. Meron ding paminsan-minsan na hindi kami nakakalabas dahil ang sabi niya ay busy siya masyado sa kanyang trabaho. Naiintindihan ko naman siya. Kaya naman hindi na lang ako nagpupumilit pa. Pero Mama Mia, isang araw, bigla na lang dumating si Joy sa pinagtatrabahuan ko. Nakita niya akong kausap ang isa kong katrabaho. Well, yung katrabaho ko na yun ay FC naman talaga o feeling close sa lahat ng katrabaho namin. Nagbibiruan kami noon at talaga namang mapagbiro ako. Kaya tawa siya ng tawa sa jokes ko at may pahaplos-haplos pa siya sa braso ko nang hindi ko namamalayan. Paminsan-minsan ay pinapalur niya rin ng mahina ang braso ko. Natutuwa ako dahil natutuwa din siya sa mga jokes ko. Namimiss ko kasi ang girlfriend ko, Mama Mia. Dati ay ganun na ganun siya sa akin pero ngayon ay hindi na. Hindi ko na magawang magbiro sa kanya dahil napakaseryoso na niya. Kaya lang nung araw na yon ay hindi ko alam na nandun pala sa opisina si Joy. Alex, ano to? Tanong niya. Bigla akong kinabahan at kinabahan rin yung katrabaho ko. Ma'am, wala lang po. Nagbibiruan lang po kami ni Sir. Sir mo pala bakit may pahaplos-haplos ka pa dyan sa braso ng boyfriend ko? Fiancé ko pala, sabi niya. Mama Mia, inaway talaga ni Joy yung babae. Ako naman ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko.
Kung mahihiya ba ako dahil sa inasal ni Joy o kung matutuwa ba ako dahil naramdaman kong mahal ako ng girlfriend ko o ng fiancé ko. Pero Mama Mia, hindi lang po yun ang naging insidente sa aming dalawa. Mula ng araw na yon ay naging napakasilosa na ni Joy. Hindi ko na talaga lubos maisip kung bakit ganun na lang lagi ang kanyang pinagseselosan. Pati yung mga friends ko sa Facebook ay tinatanggal niya. Pati yung mga pagre-react ko, pagko-comment ko sa mga kaibigan kong babae ay pinagbabawal na niya, Mama Mia. Hindi ko alam. Pero nung tinanong ko siya, Mama Mia, ang sinabi niya ay ganun na ganun daw kasi ang nangyari sa kanyang katrabaho. Hinayaan lang daw nito na makipag-close sa ibang babae ang kanyang boyfriend nang hindi na niya namamalayan na nagkaroon na pala ito ng iba. Ayaw daw niyang mangyari sa amin yon. Napakasilosa na ni Joy, Mama Mia. Hindi naman siya ganoon nung una. Pero mula nung lumipat siya ng ibang kumpanya, Mama Mia, dun ko na naramdaman na parang iba na ang girlfriend ko. Parang wala na siyang tiwala sa akin. Parang nawala yung dating Joy na malaki ang tiwala sa akin at hindi ako pinagdududahan. Ngayon, Mama Mia, bawat gawin ko ay parang may kakaibang meaning na sa kanya. Bawat sabihin ko, bawat kibot ko ay pinag-iisipan na niya ng hindi maganda. Pero kahit na ganun, dahil mahal na mahal ko pa rin si Joy, Mama Mia, iniisip ko na lang na sobrang mahal lang talaga siguro ako ng fiancé ko. Kaya ayaw niya lang na napupunta ako sa iba o ang atensyon ko ay nababaling sa ibang babae. Lalo na dahil busy siya sa kanyang trabaho, Mama Mia. Kaya naman, hindi ko na lang pinansin yon at nilalambing ko na lang si Joy kahit na ang totoo ay parang dragon siya lagi sa akin. Pagkatapos ng matinding away namin na yon, Mama Mia, ay naisip ko na puntahan sa boarding house niya si Joy. Naisip ko, Mama Mia, na ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Bago ako pumunta sa boarding house ay dumaan muna ako ng mall. Bumili ako ng pasalubong para sa kanya. Pagkain, bulaklak at kung ano-ano pa. Gusto kong suyuin si Joy. Gusto kong bumalik na ang dati naming closeness. Nung tinext ko siya kung nasa opisina siya, ang sabi niya ay nasa kanyang pad daw siya at nagpapahinga. Sakto, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos kong mamili ay agad na akong pumunta sa pad ni Joy. Mama Mia, nung kumatok ako ay nagulat pa ako nung lalaki ang nagbukas sa akin. Excuse me, nandyan ba si Joy? Tanong ko. Bakit, sino ka ba? Siguro ikaw si Alex, yung fiancé niya. Tanong niya. Oo, ako nga. Ikaw, sino ka? Tanong ko. Ako pala si Joseph, pare. Joseph, pinsan ni Joy. Sabi niya. Mama Mia, nung biglang lumabas si Joy sa banyo at nakatuwalya lang. Gulat na gulat siya. Joy, andito ang fiancé mo. Nagpakilala na ako Magpinsan kaming buo ni Joy. Matagal na kaming hindi nagkikita. Sensya ka na pare. Ngayon lang din ako dumating Sabi niya. Ayos lang yun. Sabi ko naman. Mama Mia, binigay ko kay Joy ang mga pasalubong ko. Ngumiti naman siya sa akin at ang sabi niya ay bati na kaming dalawa. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas siya at pinagsaluhan naming tatlo ni Joseph yung mga dala kong pagkain. Buti na lang talaga at naparami ang order ko dahil kung hindi ay baka kinulang pa kami. Hindi ko naman talaga inaasahan, Mama Mia, na merong Joseph sa kaniyang pad. At nung nakapagsulo na kami sa kwarto ni Joy ay tinanong ko kung hanggang kailan si Joseph sa bahay niya. Sa ano pa yan Mukhang sa mga susunod na buwan pa siya. Maghahanap pa kasi yan ng trabaho dito. Gusto ko nga i-apply sa opisina namin pero wala namang vacant sa ngayon. Pero, babe, huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap naman siya ng trabaho ay lilipat naman siya ng ibang pad. Sabi niya. Okay.
Kahit na naiilang ako kay Joseph, Mama Mia, dahil first time ko lang siyang nakilala at lalaki pa siya at makikitira sa pad ng girlfriend ko, ay hindi na lang ako umimik. Sabi ko magpinsa naman sila. Wala naman sigurong masama doon. Lalo pat sinabi ni Joy na close naman daw talaga silang magpinsan mula pa noon sa probinsya nila. Tinanong ko si Joy kung bakit hindi ako nakakakita ng picture nilang dalawa. Ang sabi niya ay nandun lang daw sa mga lumang album sa bahay nila. Hindi na lang din ako nagtanong pa na nagtanong, baka isipin ni Joy ay may hindi ako magandang iniisip tungkol sa kanilang dalawa ng pinsan niya. Kinalma ko na lang ang sarili ko, Mama Mia, at sinabi ko na magpinsan lang naman. Wala namang masama. Pagkatapos naming magpahinga sa kwarto ni Joy ay inaya ko siya na lumabas at manood sana kaming dalawa ng sine. Babe, sorry ha. Hindi ako makakasama eh. Tutulungan ko pa kasi talaga si Joseph na humanap ng trabaho. Magsisearch pa kami online at isa pa, iaayos muna namin yung mga gamit niya. Kakarating lang kasi niya eh, sabi niya. Ah, ganun ba? O sige, tulungan ko na kayo. Naku, wag na babe. Buti pa, sumama ka na lang sa mga kaibigan mo. Nakita ako sa post nila may inuman sila ngayon. Talaga? Papayagan mo kung sumama sa kanilang inuman? Tanong ko sa kanya, nagulat dahil mula nung mag-propose ako sa kanya, Mama Mia, ay isa na yon sa mga bagay na pinagbabawal niya. Oo naman babe, bakit naman hindi? At saka pasensya ka na pala babe kung naging napakasilosa ko sa mga nagdaan na buwan. Hindi ko alam siguro na-stress lang ako sa trabaho, sabi niya. Mama Mia, dahil pinipilit naman ni Joy na umalis na ako, ay umalis na nga ako. Pagkatapos noon ay sumama ako sa mga kaibigan ko at nakipag-inuman sa kanila. Maging sila ay gulat na gulat dahil sa paglipas ng napakaraming buwan, ay ngayon lang daw nila ako nakabanding ulit. Bakit? Wala ba yung dragon mong fiancé? Nasaan pala si Joy? Kantsaw nila sa akin. Andun sa pad niya. Tinutulungan ang pinsan niyang mag-ayos. Naku, may pinsan si Joy? Pare, single ba? Kakilala mo naman kami. Single kami. Baka may magustuhan siya sa amin. Biro pa ng mga kaibigan ko. Bakit? Pumapatol na ba kayo ngayon sa lalaki? Tanong ko sa kanila. Lalaki? Gulat na gulat nilang tanong sa akin. Oo, lalaki. Lalaki ang pinsan ni Joy na makikitira sa pad niya? Oo nga. Bakit anong masama doon? Pinsan naman sila. Pare, lalaki at babae pa rin yun. At sila lang dalawa. Pare, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi naman ganun ang girlfriend ko. Pare, kahit na, hindi pa rin magandang tignan. Kung iisipin, dapat sa pad mo tumitira yung lalaki. Ikaw lang naman mag-isa sa apartment mo, di ba? Ayoko namang mag-offer, pare, at saka naiilang ako dun sa Joseph eh. Napakalaking tao. Malaki na nga tong pangangatawan ko dahil sa gym, pero yung kanya parang mas malaki eh. Naku pare, mag-iingat ka talaga sa pinsan-pinsan na yan. Alam mo bang may mga magpinsan na nagkakabuntisan pa? Mama Mia, pilit kong inaiiba yung topic dahil nagiinit na rin ang mga puno ng tenga ko. Hindi ko alam pero may mga pumapasok ng hindi magaganda sa isip ko, Mama Mia. Mga bagay na alam kong hindi ko dapat iniisip sa girlfriend ko. Lalo pat sa 7 taon namin ay wala namang instance na nagloko sa akin si Joy. Pero Mama Mia, mula nga nung magkainuman kami ng mga kaibigan ko ay hindi na mawala-wala sa isip ko ang mga sinabi nila sa akin. Paano nga kaya? Paano nga kaya kung hindi nila mapigilan ang isa't isa? Pero ang sabi nga ni Joy ay parang magkapatid lang silang dalawa. Mama Mia, pilit ko pong inalis sa isip ko ang mga masasamang bagay. Hanggang sa inaya ko na lang ang fiancé ko na mag-dinner kaming dalawa. Pumayag naman siya kaya natuwa ako. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung kasama niyang pinsan niya. Nung nag-CR at naghugas ng kamay si Joseph,
ay tinanong ko agad si Joy kung bakit niya sinama ang kanyang pinsan. Wala kasi siyang makain sa bahay. At isa pa Alex, pinsan ko naman yun. Gusto kong igala siya eh. At kapag kasal na tayo, tayong dalawa lang din naman na, di ba? Hayaan mo na ako ngayong bumawi sa kanya. Alam mo ba yung pinsan ko na yan? Siya pa talagang tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sabi niya sa akin. Mama Mia, hindi ko talaga alam pero iba na talaga ang nararamdaman ko. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Joy, ay pilit kong binabaliwala ang mga bagay na yon. At mula nga nung araw na yon, halos lahat ng dates naming dalawa ni Joy ay kasama na si Joseph. Hindi na kami maiwan-iwan ni Joy ng mag-isa. Pati nga halikan naming dalawa ay nagiging hanggang pisngi na lamang dahil nahihiya daw si Joy sa pinsan niya. Kinakansyawan daw kasi siya nito. Mama Mia, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Eto pa ang mga kaibigan ko na kapag ka-chat ko sa GC namin ay lagi na lang akong sinasabihan ng kung ano-anong mga bagay na lalong nagpapagulo sa isip at puso ko. Alam mo pare, kung ako sa'yo, mag-imbestiga ka na. Mukhang kakaiba na yung closeness ng dalawa eh. Baka hindi na lang yan magpinsan. Tanong nila. Mama Mia, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko kapag magkasama kaming dalawa ni Joy ng kaming dalawa lamang ay parang hindi siya masaya sa dates namin. Pero kapag nandoon si Joseph ay parang may extra ngiti siyang binabaon. Sige na lang po siya sa pagmamadali. Kapag kumakain kami sa labas ng kaming dalawa lang ay nagmamadali agad siya na umuwi ng bahay. Ang sabi niya Mama Mia ay marami pa raw siyang gagawin at marami pa siyang tatapusin. Lagi niyang dala-dala rin yung laptop ng opisina kaya naisip ko na siguro naman nagsasabi ng totoo ang girlfriend ko. Kapag naman magkasama kaming dalawa, Mama Mia, ay busy siya masyado sa kanyang cellphone. At noon ngang nag-CR siya Mama Mia at tinignan ko kung sino ang ka-message niya ay nag-appear ang mukha ni Joseph sa screen. I-open ko sana ang cellphone niya nung makita kong papalapit na si Joy. Kaya hindi ko na lang ginawa para hindi na yon pagmulan pa ng away naming dalawa. Bakit lagi kayong magka-text ng pinsan mo? Magkasama na kayo sa bahay, di ba? Kasi may pinapabili po siya, kaya bilisan mo na dyan at bumili na tayo. Mama Mia, nagpabili ng pagkain si Joseph kay Joy. At nung maihatid ko na siya, ay hindi na ako inaya ni Joy sa loob. Hindi katulad dati na kapag hinahatid ko siya sa kanyang pad, Mama Mia, ay inaaya niya ako sa loob at doon ay may mangyayari sa aming dalawa. Kung minsan nga dati ay doon pa ako matutulog at doon ako aabutin ng madaling araw bago ako umuwi sa apartment ko. Paminsan-minsan naman ay si Joy ang dumadayo sa apartment ko para pagsaluhan naming dalawa ang aming pagmamahalan. Pero mula nga nung dumating ang pinsan niya Mama Mia ay wala nang nangyayari sa aming dalawa ni Joy. Ayoko naman siyang tanungin dahil baka isipin niya na yun lang ang habol ko sa kanya. Mama Mia, nakontento na lang ako sa pagsosolo ko sa tuwing nagiinit ang katawan ko at sa tuwing namimiss ko ang girlfriend ko. Hanggang sa isang araw Mama Mia, nalaman ko kung bakit gano'n na lang ang pagtrato sa akin ni Joy. Isang gabi Mama Mia, hindi ako nagsabi kay Joy na pupunta ako sa pad niya. Gusto ko sana siyang sorpresahin. May dala pa ako noong bulaklak na paborito niya. Tawag ako ng tawag sa baba pero wala naman pong sumasagot kaya agad na akong umakyat. Nung pihitin ko, ang doorknob ay nakabukas yun. Mama Mia, pumasok na ako dahil ganun naman ako dati kapag nakabukas ang pintuan ni Joy ay pumapasok naman ako agad. Pero pagkapasok ko pa lang sa loob ay naririnig ko na ang mga tawanan, halinghingan at mga ungol na para bang dalawang taong nagsasalo sa masarap na putahe sa kama. Labis-labis akong kinakabahan noon. At nung puntahan ko nga ang kwarto Mama Mia ay lalong lumalakas ang mga ingay na yon.
hanggang sa narinig ko na ang boses ni Joy. Humahalinging siya na tinatawag ang pangalan ni Joseph. Sige pa, Joseph. Sige pa. Hindi ko alam, Mama Mia, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nung makita ko silang dalawa ng pinsan niya. Si Joy. Mama Mia, nakatalikod siya kay Alex. Nakadapa siya sa kanyang kama at si Alex naman ay nasa likuran niya. Bumabayo na kapwa sila nakahubad-hubad. Joy? Joseph? Sabi ko. Gulat na gulat silang dalawa. Pero ang hindi ko malubos malaman, Mama Mia, ay bakit hindi tumitigil si Joseph sa pagbayo sa fiancé ko. Ano tong ginagawa niyo? Sugod ko kay Joseph sabay suntok sa kanya. Ano ba, Alex? Nakita mo ngang may ginagawa kami, di ba? Sabi naman ni Joy. Ano to, Joy? Tanong ko. Ano pa bang nakikita mo? Hindi ko talaga alam kung bakit ganun katapang si Joy, Mama Mia. Joy, pinsan mo to. Mali ka, pare. Hindi ko pinsan si Joy. Karelasyon ko siya. Magka-live-in kaming dalawa. Sabi niya. Doon ako nagulat, Mama Mia. Nagbihis si Joy at saka sinabi niyang mag-usap kaming dalawa. Gusto ko sanang umalis pero gusto kong marinig ang mga sasabihin niya sa akin. Doon ay nakipaghiwalay agad si Joy, Mama Mia. Ang sabi niya, matagal na raw niyang karelasyon si Joseph. Nasa abroad pa noon si Joseph ay magkarelasyon na silang dalawa at ito ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral noon. Kaya lang, may asawa at mga anak si Joseph. Kaya naman nakipagrelasyon siya sa akin dahil ang akala niya ay matatapos lang ang ugnayan nilang dalawa. Pero nagkahiwalay nga sila ng ilang taon pero nung magkita daw sila ay hindi nila lubos malaman kung bakit ganun na lang ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi raw silang nag-iinit sa bawat isa, Mama Mia. Doon ay agad na nagkipaghiwalay sa akin si Joy. Alam mo ba, Mama Mia, na nagpakatanga pa ako? Nakiusap pa ako kay Joy na ako ang piliin niya. Pero ang sabi niya, iniwanan na raw ni Joseph ang mag-iina niya. At sila na raw dalawa ni Joy ang nagsasama ngayon. Mama Mia, kahit anong pilit ko kay Joy na wag akong iwan at wag niya akong ipagpalit sa isang lalaking may asawa na ay hindi pa rin niya ako pinakinggan. Mas inuna pa rin niya na pakinggan ang tawag ng laman niya. Pilit niya akong pinapaalis. Binawi niya rin ang susi ko sa pad niya at binigay niya ang susi niya sa apartment ko pati na ang singsing na binigay ko sa kanya. Mama Mia, nung makaalis ako ay hindi pa ako agad na lumayo sa pintuan. Narinig ko pa silang dalawa na itinuloy ang naudlot nilang pagniniig kanina. Hiling ko, Mama Mia, ay nabastos ako noon ng 1,000 beses. Hindi ko alam kung paano ako mag-move on noon. Napakahirap sa part ko, Mama Mia. Ilang araw akong hindi pumasok sa trabaho. Pinuntahan na ako ng mga kaibigan ko at nung makita nilang miserable ako, ay agad-agad nila akong tinulungan. Pinilit kong makabangon, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang 7 buwan, unti-unti ay nararamdaman ko na kahit nandun pa rin ang sakit ay parang nagiging okay na ako. Nakakabangon na ako sa umaga, nagagawa ko na ang mga bagay na gusto kong gawin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nabalitaan ko na lang na nakulong pala si Joseph at si Joy. Dahil nasama po sila sa raid, Mama Mia, sa ipinagbabawal na gamot. May raid daw na isinigawa ang PNP at ang PIDEA sa isang drug den, Mama Mia. At timing naman daw na nandun si Joy at si Joseph. Doon ko naintindihan, Mama Mia, kung bakit bigla na lang nagbago ang pag-uugali ni Joy. Doon ko naintindihan kung bakit bigla na lang siyang naging ganon. Bigla na lang siyang naging bastos. Bigla na lang naging baliwala sa kanya ang mga
moralidad na meron siya noon. Mama Mia, binisita ko pa talaga si Joy sa kulungan pero hindi niya ako hinarap. Siguro nahiya siya sa akin. Sa ngayon, Mama Mia, ay magdadalawang taon na kaming hiwalay ni Joy. Hindi ko na rin alam kung nakalabas na ba siya ng kulungan o kung ano nang nangyari sa buhay niya. Ngayon din, Mama Mia, ay meron na akong ibang napupusuan pero hindi ko alam kung ipupursu ko ba ang panliligaw sa kanya. Dahil ang totoo niyan ay may trauma na ako, Mama Mia. 7 taon din kaming dalawa ni Joy. 7 taon pero nagawa pa rin niya akong lokohin at ipagpalit sa iba. Hindi ko alam kung kaya ko bang magtiwalang muli sa ibang tao. Hanggang dito na lang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong liham ko. Lubos na gumagalang, Alex. Grabing kwento ito, 'di ba? Sobrang nakakatakot din kung tutuusin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Imagine mo, tong kwentong ito, almost 2 years ago na. Ano to 2024. Almost 2 years na talaga. Parang 2 buwan na lang, 2 years na, nang naitampok natin ang kwentong ito ng unang beses. So, masasabi mo talaga na nakakatakot ang panahon ngayon. Hindi mo alam kung sinong nagsasabi ng totoo, kung sinong honest sa'yo, kung sino yung ginagamit ka lang, kung sino yung pinapasakay ka lang para makakuha siya ng benepisyo galing sa'yo. Diba? Afraid ako sa panahon ngayon. Anyways, nako Alex, maraming salamat sa iyong kwento at naway napulutan mo rin ng aral ang kwentong pinagdaanan mo. Lalong-lalo na sa relasyon ninyong dalawa ni Joy. Nako, sigurado ka ba na yung pinapakilalang pinsan sa'yo ng boyfriend mo, pinsan talaga yan. Baka naman kasintahan, 'di ba? Baka naman ganun, or baka naman pinapasakay ka lang, binibilog lang ang ulo mo. Bakit naman kasi may mga taong pumapayag na magamit sila sa ganun? Bakit may mga taong pumapayag na, sige, pakilala kita, pinsan ko, ganun, 'di ba? Hindi ito ang unang beses na nakatampok tayo ng ganito. Actually, meron din tayong mga 2 weeks or 3 weeks ago na ganun din. Na parang pinakilalang yun nga, pinakilalang pinsan. Pero kabit naman pala. Katrabaho pa, ganun. Nako, anyways. Sa inyong lahat na mga manloloko dyan, sana naman 2026 na, makonsensya naman kayo, 'di ba? Maano naman kayo, magkaroon naman kayo ng hiya sa mga sarili ninyo. Kawawa naman po yung mga taong niloloko ninyo, yung mga taong sinasaktan ninyo. Hindi po ba kayo naaawa? Wala po ba talagang natitirang awa dyan sa mga puso ninyo? Ganun? Nako, meron talagang mga taong ganyan, Yung mga taong sumasakay lang sa'yo kasi alam nilang may makukuha silang benepisyo. Well, hindi naman po sa tinatakot ko kayo, hindi naman sa gusto kong pagdudahan nyo yung mga boyfriend ninyo, yung mga girlfriends ninyo, yung mga asawa o mga partners ninyo. Hindi naman po ganun yun. Ang akin lang maging vigilant tayo at syempre lagi tayo maging handa na ang mga tao sa ating paligid, kahit gaano pa natin sila kamahal, kahit gaano pa natin sila gustuhing manatili sa ating mga tabi, kahit pa magmakaawa tayo, maglumuhod tayo dyan, kung talagang iiwan na tayo, kung talagang lolokohin na tayo, wala rin tayong magagawa dahil gagawin at gagawin din nila ang panlulokong yun. So, ang sa atin na lang maging handa tayo, maging anytime ready tayo to be alone. Kasi wala namang mananatili ng forever dito sa ating mga tabi, kundi ang sarili natin. Anino nga natin nawawala kapag nagdidilim ang paligid, 'di ba? Ibang tao pa kaya? Grabe naman yung analogy na 'yan. 'Di ba? Ibang tao pa kaya? So dapat handa tayo laging maging mag-isa. Ready tayo lagi. Kasi alam nyo, yung mga ganyang klaseng pagsubok, nagaganap yan kapag dependent ka na, kapag attached ka na talaga sa taong yan. Example, kapag mahal na mahal mo na ang asawa mo, parang nakasandal ka na sa kanya, tapos bigla magkakaroon ng kabit, tapos ang mas masakit, pipiliin pa yung kabit. Ganun.
So, naiwan ka tuloy mag-isa. Kawawa ka, 'di ba? So, dapat maging ever ready tayo. Charot. Nag-endorse. Hindi po yun endorsement ha. Wala pong ganun. Wala pa po tayong endorsement. Kawawa naman tayo. Pero anyways, ang akin lang napapasaya ko yung mga solid supporters natin. Ayos na ako dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa ating mga suki na mga subscriber na nga. Nag-ano pa talaga. Nagpa-member pa talaga. Ito talagang lakas-lakas ng pagmamahal ko sa inyo dahil malakas din naman ako sa inyo. Maraming salamat. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Easy Gale, kay Gimaras Girl, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Evelyn Kawit, kay Diane Martinez, kay Colleen Bueno, kay Smack Dax, kay Benson Boyser, at syempre sa pinakabago nating members na wala pa pong, member pala isa lang, na wala pa pong 15 days na ba? Wala pa. Mula nung naging member siya, si Marlia Giana Shane. Maraming salamat sa pagpapa-members at katong mga naging Bisaya na agad. Yung mga gustong magpa-members dyan, ayon, ang gawin nyo lang, i-click nyo yung join button sa baba kung wala pa po kayong join button at subscribe button pa po yan, mag-subscribe na muna kayo dahil dapat subscriber bago maging member. Parang ganon. At syempre, kapag nakasubscribe kayo, click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload dito sa channel natin. Kung hindi naman afford na magpa-member o kung hindi alam kung paano magpa-member, ay ayos lang po yun. Ang mahalaga nakasuporta pa rin kayo sa ating channel, nagmamahal pa rin, hindi bumibitaw kahit may mga episode na replay o napanood nyo na o napakinggan nyo na. Maraming salamat sa hindi pagbitaw. Hi ako kay Elorde Dupitas. Hi Elorde Dupitas. Ayun, napakomment tuloy siya dun sa upload natin nung Friday. Yung scammer, grabe no, ang dami-dami nila. Hi din ako kay LV Lapot. Maraming salamat sa iyo sa pakikinig. Kay Christy, maraming thank you. Lorna Aliangan, hello rin ako. Kay Charlene Bacloan, kay Rachel Joy Querber, kay Mercedes Esteban. Mercedes, ang social naman, arte naman ang pagka-pronounce na yan. Hi din ako kay Christina Season, kay Eileen Wanzo, maraming salamat. Kay Ailey Shokom, hello. Yung mangtas pala ay bruha. Ganun pala yon. Witch, parang ganyan. Stanley Baguio, maraming salamat. Hello raw sa mga taga Katoka Diamond Mining from Angola, Africa. Hello sa inyo, maraming salamat. Ingat po kayo palagi dahil delikado po ang inyong mga trabaho. Hi din ako kay Lina Ladeza, kay Sai, maraming salamat. Hello rin kay Queen Yara, kay Shumi9688. Ang tagal na kitang hindi naririnig na nag-comment dito, Shumi. Happy New Year to you. JM Vlog, maraming salamat sa'yo. Hi din kay Laarni Lacondazo. Maraming salamat. Nits Pabualan. Viva OFW. Maraming thank you. Eric Gomez. Hello, Eric. Death Metal Joy. Kay Mondi8217, kay Cutie Hot Mom. Maraming salamat. Sorry kung hindi pa ako nakapag-reply, pero magre-reply na ako, promise. Ayan, hanapin ko muna yung email mo dahil ang dami-daming nag-i-email sa atin. Hi din kay Liba Ruman, Chris and Tals. Maraming salamat. Lynn Galo. Ayon, hello rin kay Ramona Gonzalez, Jessie Messi, Richel Villapane, maraming salamat, Joy Abinido, at sa lahat ng ating mga commentators, thank you very much. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Sa mga gustong mag-share ng sarili nilang kwento, ayan po ang ating email address, mamamia.cdo0317@gmail.com. For collaborations and all, dyan din po kayo kumontak sa akin. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Mwah, love you. Bye! Ingat!